Sa isang press conference nitong Huwebes ng gabi, nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasunduan niya sa China hinggil sa West Philippine Sea. Itinanggi na nagbigay siya ng anumang teritoryo ng Pilipinas, ngunit kinumpirma na pumayag siyang huwag ipagawa ang BRP Sierra Madre, na naiwang nakahandusay sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Duterte na ang kanyang kasunduan kay Presidente Xi Jinping ng China ay isang handshake na nagpapatibay sa kanilang kasunduan na panatilihin ang kasalukuyang kalagayan sa mga pinag-aaway ang teritoryo. Hindi itinuturing ni Duterte na gentleman's agreement ang kasunduan. Gaya ng inilarawan ng kanyang dating tagapagsalita, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng kasalukuyang kalagayan. Parehong sumang-ayon ang Pilipinas at China na huwag gumawa ng anumang kilos at militar na pagbabantay sa mga karagatan bilang paraan upang maiwasan ang alitan. Binigyang diin din ni Duterte na hindi siya nagbigay ng anumang teritoryo sa China. Sinabi rin ni Duterte na minsan ay ibinahagi niya sa Pangulo ng China ang plano ng gobyerno na mag-conduct ng misyon sa pananaliksik sa Pilipinas sa bahagi ng South China Sea upang humanap ng langis. Ngunit sinabihan siyang huwag itong gawin. Sinabi ng dating Pangulo na bagaman walang nakasulat na kasunduan, may verbal na kasunduan siya sa leader ng China na huwag ayusin ang BRP Sierra Madre na tinupad niya dahil ayaw niyang makipagdigma sa China. Kayo po, papaalala ko lang po, Ginoong Pangulo, sole architect kayo ng foreign relations. Ibig sabihin, mahal na Pangulo, 2 taon na kayo, clueless pa kayo kung merong inenter. Mr. President, clueless pa rin kayo kung nakipag-enter ng agreement si Duterte o hindi. Sabi nyo nga, na-review ninyo. Ni-review ninyo lahat. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, walang unwritten. Ni-review ninyo lahat yung written. Wala kayong nakitang agreement. Ika-4 na punto, tinatanong nyo, ano ang pinamigay? Kung may pinamigay po, dapat alam ninyo. Di po ba? Kung may pinamigay po, kasi ano yan, nailihim? Dating atin, tapos naging China. Tapos sasabihin, amin to eh. Pinamigay na to eh. Nalihim sa atin. Napakalaki namang lihim yan. Hindi, isa pa po, no? Hindi ko po maunawaan. Alam po ninyo yan eh. Sinabi nyo po yan before. Kung mayroon mang kasunduan na hindi nyo alam, nire-rescind ninyo. Pinapawalang bisa ninyo. Bakit po ngayon, parang sinasabi ninyo na yung inenter ni Duterte na kasunduan ay binding at existing? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Kung nakipagkasundo ako na hindi ako magpapasok ng mga pampagawa nung Ayungin, ay nung barko sa Ayungin. Eh di kung gusto mong i-repair, stop complaining. Do it. Hindi pa, kulang pa pala yun. Stop complaining and expounding. Do it. If you are brave enough, if you are brave enough, repair it. Ano po bang pumipigil sa inyo, mahal na Pangulo? Hindi po nyo kasi pinakinggan yung mga sinabi ni Pangulong Duterte. Dinideny niya na may secret deal. As-an nyo. Kung kinausap nyo siya, tinanong nyo, may secret deal ka ba? Wala. Tanong mo rin kay Anyo, baka nakalimutan ko. May intelligence fund po kayo eh. Tinatanong nyo ano pinamigay? Pwede po bang makalusot sa inyo yun? Kung isla yung pinamigay, bakit kayo papayag? Given na halimbawa, hindi kayo naniniwala, sinabi ni Pangulong Duterte, I did not, no? Wala akong, nakalimutan ko ito. I did not rescind any. Rescind ba? Hindi. Wala akong ipinamigay na hindi tayo nakuha ng teritoryo. Walang teritoryo na naipamigay.
Tapos magtatanong kayo ngayon, ano yung pinamigay? Kung hindi nyo po alam, malamang hindi, malamang wala. Kasi hindi nyo alam, with all these billions of intelligence fund, imposible naman po. Ay, dati pong atin yan. Kahit sundalo, dati pong atin yan, nung panahon ni Pinoy. Pinamigay po yan ni Duterte. Meron po ba kayo naririnig ngayon na gano'n? Na isang lugar sa Pilipinas na dating atin na pinamigay ni Duterte? Marami po tayong atin noon na nung panahon ni Pinoy ay nakuha ng China. Pero wala po akong nabalitaan na atin na pinamigay ni Duterte. Kaya yung tinatanong niya, ano yung pinamigay niyo? Sablay po, Mr. President. With all this intelligence fund na under you, hindi niyo po nalaman kung meron talagang pinamigay o wala. Kahit po walang intelligence fund, walang dyaryo na nakapagsabi kahit kailan anong pinamigay ni Duterte. Kina-challenge ko kayo lahat. Anong teritoryo ang napamigay ni Duterte sa China? Wala kami nababalitaan. Si Mike Abe, walang masabi. Si mga vlogger ninyo, wala kahit na ano. Hindi ko po maintindihan kung bakit po ninyo nire-raise tong mga bagay na to. Kung nakinig kayo kay Pangulong Duterte, advance na po yung akusasyon sa inyo. Iba na po yung dapat nyo sinasagot ngayon. Ang sinasagot dapat ninyo ngayon, totoo ba na natanggal yung gobernador ng Davao del Norte dahil ayaw niyang i-postpone yung Maisog Rally? Totoo ba na walang hindi dumaan sa due process? Bakit po nasuspindi? Hindi pa yata pinasasagot kung hindi ako nagkakamali. Hindi pa yata pinasasagot sa mga nireklamo sa kanya. Suspendido na agad. Dahil sa Maisog. Direkta po. Sinasangkot po yung inyong tropa pips na si Lagdameo. May mga sasagutin na kayo, naroon pa rin kayo. Slow. Napakabagal. Kung sino man po yung tao ninyo sa pagsagot ng mga issue, malamang PCO o kung sino pa man ang dapat, napaka-slow po. Naroon pa rin kayo sa mga, bago pa kayo magtanong, nasagot na ni Pangulong Duterte. Yung tinatanong yung, ano yung pinamigay nyo? Nasagot na po yan ni Pangulong Duterte. Walang kasunduan na pinamigay si Pangulong Duterte. Atin po lahat. Kahit nga mga vlogger nyo, kahit nga po media, walang masabi na may pinamigay tayo. May mga sasagutin na po kayo. Yung Chacha. Bakit kayo nag-i-insist sa Chacha? Dahil gusto ninyo, sabi ni Pangulong Duterte, isang sentence lang. Isang sentence lang ang babaguhin. Pwede na kayong tumakbo habang buhay. May mga bago na kayong sasagutin. Naroon pa kayo sa secret deal. Slow masyado yung tagapagsagot nyo. Puta, si Badong, maglagay kayo dyan, kaya nang sumagot eh. I-hire nyo kasi si Badong. Yung mga katulad ni Badong dapat ang mga hinahire ninyo. Mabibilis ang utak. Sinasagot nyo pa rin kung may secret deal o wala. Alam na ng mamamayang Pilipino na walang secret deal. Napapahiya po kayo eh. Kasi paano nyo i-insist na may secret deal? Sinasabi ni na Pangulong Duterte, dapat tinanong mo ko. Yun po tanong namin sa inyo. Bakit hindi nyo po tinanong si President Duterte? Ikalawang tanong, kung ayaw nyo pong tanongin si President Duterte, bakit hindi nyo po tinanong si Anyo? Ano na kayo? Nauna na yung sagot ni Pangulong Duterte. Nagtatanong pa lang kayo, nauna na. President Marcos says the Duterte administration should explain, be accountable for secret deal. Napaliwanag na po, walang secret deal. Kung ang gusto niyo sabihin, yung pumayag si Pangulong Duterte na hindi kumpunuhin yung Sierra Madre, sinagot na po yan. Ano sinagot? Opo, hindi niya talaga kinumpuni. Bakit? Presidente siya eh. Gusto niya iligtas yung kanyang mamamayan. Sa unang pagharap nila, kasama si Panelo, wala si Roque. Kasama si Panelo, wala si Roque. Kasama si Anyo, wala si Carpio. Yan kasi mga pinaniniwalaan ng mga kasama yung mga cabinet official, wala si Trillanes. Bakit yung kayong taga-media, takantaka ko, no? Bakit yung mga wala dun, yun ang inyong mga kinakausap, tinatanong,
Biruin mo, i-deny ni Carpio, yung mga naghanap, wala naman siya ron. Ano ba naman media? Kukuha kayo ng impormasyon. Sasabihin kita yung sinabi ni Carpio. Tignan nyo po, kung paano po magsalita wala doon. Yan deal ni Duterte, sabi ni Duterte, to have, para magkaroon ng peace. Kaya siya nakapag-deal kay Xi Jinping para maging peaceful sa West Philippine Sea. Ano sabi ni Carpio? Hindi naman makakatiyak tayo na magre-resulta yan ng peace. Tapos na po si Pangulong Duterte. Justice Carpio. Tapos na si Pangulong Duterte ng 6 years. Nagkaroon po tayo ng peace. Hindi mo naintindihan? Epektibo. Bakit po epektibo yung foreign relations ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na po sa China? Hindi tayo nakuhanan ng teritoryo. Ikalawa, nagkaroon tayo ng relatively peaceful relationship with China. Relatively. Ibig ko sabihin, relative ngayon. Hindi tayo, walang ganyang bombahan. Kada maghatid tayo ng supply ship. Hindi tayo binobomba. O ngayon, Pangulong Marcos, kahit pinagpipilitan nyo, bakit pinag-explain nyo pa? Kung tutol kayo, simple lang. No? Kung tutol po kayo sa ginawang deal ni Pangulong Duterte, kayo po ang presidente. Papaalala ko lang Papaalala lang po namin. Ang presidente po ngayon, hindi na po si Pangulong Duterte. Kayo na po. Ano man ang sa tingin nyong gustuhin ninyo, gawin sa pakikipagrelasyon, nasa inyo na po yan. Nagagalit kayo. Bakit tayo pakikialaman kung i-repair natin yung ayungin? O di go ahead. Stop complaining. Mr. President, stop complaining. Stop expounding. If you are brave enough, do it. Repair it.